Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, PNP. Inunahan na ng NBI para tugisin itong si Kibuloy. Diyan ho, sa loob ng KOJC. Ano ang nangyari? Ay nagunahan, ha? Subalit inunahan ho ng NBI na umaksyon. Mga kaibigan, bibigyan po natin ng kaunting paglilinaw ito, komentaryo. Kumpirmado, umaksyon ang NBI, inunahan ang PNP na pasukin, tugisin itong si Kibuloy. Diyan ho mismo, sa loob ng KOJC. Kumpirmado, kahapon po yan naganap. Alam kong napanood nyo na rin po yan. Doon sa mga nakapanood ng sa mga balita. Ito ay pinalabas na rin sa malalaking stream media ng NBI ay umaksyon na. At itong PNP naman ay naunahan ng NBI para tugisin itong si Kibuloy. Ba't ang tanong mga kaibigan, ano po ang nangyari? Kung magugunita nyo, kaunting padaan lang na pinanindigan nitong si General Torre. Maraming bisis na kinumpirma na nagtatago lang diyan sa loob ng KOJC. Itong si Kibuloy na ginagamit na human shield itong kanyang mga tagasunod. Kaya pala mapapansin natin ay marami yung tulda. At maraming nagbabantay. Diyan sa labas hanggang ngayon. Marami nagbabantay. Bilang suporta kay Kibuloy, yan yung kanyang mga tagasunod. At kung makukunita rin po natin, ay ang sabi ng ating kapulisan, itong si General Torre, na bantay sarado na ang KOJC. Bantay sarado. Marami silang sinabi na ika nga po confidential na galawan, ba't yung iba ay hindi complete ang details. At nakahanda silang salakayin anumang oras itong kinaroroonan ni Kibuloy diyan sa loob ng KOJC. Sapagkat nagkakaroon sila ng matinding paghahanda dahil almost 30 hektarya, 30 hectares, ang lawak ang kanilang papasukin, kaya't nagkakaroon, meron na po silang inihanda na strategy taktika upang tuluyan ng mapusasan itong si Kibuloy. Ayon po dito kay General Torre, na nga po sabi niya, ay nandiyan lang sa loob ng KOJC, nagtatago. Yan pong lahat mga kaibigan, ay buong puso nating nire-respeto. At alam po natin yung mga yan ay mayroong mga kagamitan na ginamit upang matrace si Kibuloy diyan sa loob sa pamamagitan ng mga impormasyon, at yung impormasyon na yon, ayon po din sa nakuha nating impormasyon, ay binalidate. Ang masasabi ko lang shout out drone. Hindi sabi nga ni General Torre, hindi niya nasasabihin ang complete details sa pag-validate. Kung bakit nalaman nila na nandiyan na si Kibuloy diyan sa loob ng KOJC. Naunawaan ko po yon. Basta masasabi ko lang, shout out drone. Mga kaibigan, yan pong lahat ay nire-respeto ko. Mga mahal kong taga-subaybay. But nabigla po ang lahat. Nagulat ang lahat. Kahit ako nagulat Bakit itong NBI ay bigla na lang umaksyon? Tayo po ay nagpapasalamat. Ay masipag silang umaksyon Di po ba? Masipag silang umaksyon. Ano po ang nangyari dito sa aksyon ng NBI kahapon na pinasok po ang KOJC? Ano po ang nangyari? Mga kaibigan, sino nakapanood ng balitang ito? Pagpasok ko nila, bago pumasok, according dito sa mga interview sa malaking stream media,
ay nagpaalam sila. Lumalabas ho na bago pumasok at bago magkaroon ng hindi na salaka ito eh. Parang red carpet na ang lumalabas eh. Matamlay ho eh. Hindi lang ho ako nakapansin yan. Nung pinapanood ko yung balita ho na ini-interview, itong sandali, shoutout ko ang pangalan nito. Itong si Albao, shoutout, director ng Davao ata to ng NBI Regional, Director Archie Albao, shoutout, video matamlay eh. Ngumingiti pa siya eh. Parang proud na ika nga po eh. Pinagmamalaki na wala doon si Kibuloy at hindi nila nahuli. Sa madalit salita po mga kaibigan, hindi nahuli. Umiiling po ako eh. Kinakausap ko yung sarili ko. Nung napanood ko yung balita na yan, at habang pinapanood ko talagang gumaganyan ang aking ulo, ibig sabihin ay para naglalaro sa aking mga katanungan. Bakit inunahan ng PNP? Tapos dun sa mga parang naka-red carpet sila eh. Lumalabas sa interview niya na hindi daw sila nakatanggap ng anumang impormasyon na nandoon si Kibuloy. Kabaligtaran ho naman sa sinasabi ng PNP, hindi daw sila nakatanggap. Bakit ka nag-raid? Diyan. Kung hindi kayo nakatanggap nang wala doon si Kibuloy. Ay nag-raid ho sila eh. Hindi ho nila nahuli si Kibuloy. Just imagine, natapos siya na humigit kumulang 1 oras. Mga kaibigan, yung pasukin, yung 30 hectares. Anong kla? Matamlay ho eh. Hindi ho tayo nagmamalinis dito. Habang pinapanood ko talaga sumasagi sa isip ko, parang may mali ata. Mga kaibigan. Parang may mali. Yun lang ang naano ko. Bakit inunahan? Ito ba ay isang legit? Na ika nga po'y pagsalakay, paguloy kay Kibuloy? O isang taktika ng part ni Kibuloy? O mayroong koneksyon ito? Na ika nga po'y guluhin? Itong mga isang paraan, mga kaibigan, para malihis ang mga ika nga po'y issue. Nagtatanong lang po ako sa sarili ko, but ito mga kaibigan, dito sa mga aking mga pananaw sa buhay, kaya hindi ko nga po tinatalakay ito kahapon pat kagabi, dahil ito ang gusto kong ipunto, mga kaibigan. Itong sumasagi sa aking isipan, hindi po tayo nagmamarunong dito. Kaya nga hindi ko nga agad tinalakay ito kagabi, dahil gusto kong makakuha ng anumang kakampi. Gusto kong makakuha ng anumang yung kakampi ng iniisip ko, mga kaibigan. Dahil dito sa ipapakita ko sa inyo, mga kaibigan, itong pagkakatiwalaan natin na isarang ito'y batikan na maraming karanasan nun ito sa naging journalist ba? Itong kaibigan nating si Sir Armandin. Mga kaibigan, shout out Sir Armandin. Ito po ang kanyang tinapik niya kasama sa live kanina. Itong si Arlen Stone na dating membro ng KOGC na ngayon ay sinisiwalat ang mga katiwalian ng KOGC. Isa rin sa nagsiwalat na ang topic ko nila ay ito ho. Ipapakita ko diyan sa screen. Arlen Stone. Basahin niyo po. Inaanyayahan ko po kayo. Unawain, basahin, pakinggan at nang lubos po nating maunawaan. Arlen Stone, tumanggap ng pera kay Kibuloy. Mga NBI official, gumawa ng palpak na raid sa KOJC. Nandiyan po mga kaibigan. Maliwanag ho ang sinasabi diyan. At pinanood ko po yung kanilang mga pagtatalakay. Kahit mahina ang net ni Sir Bad, shout out, vlogcaster. Suportahan po natin yan. Pinanood ko po ang ibig sabihin nitong si Arlen Stone nung siya ay membro pa ng KOGC, nung hindi pa siya tumitiwalag. Itong ika nga po sino to? NBI Regional na si Archie Albao noon ay siya ang nagbibigay ng naka-envelope na pera dito sa NBI nito. Noon, hindi ko po sinasabi ngayon.
Hindi po ako may sabi. According ho dito kay Arlene Stone, ang kanyang ika nga po channel, YouTube channel, pwede nyo pong puntahan. At yun ho ang topic nila nitong si Sir Armandin, itong si Vlogcaster, mga kaibigan. Ulitin ko, noong membro pa, itong si Arlene Stone ay isa, itong NBI original na si Archie Albao di umano, siya ang nagbigay na naka-envelope na pera noon. Mga kaibigan, hindi po ngayon. Buti po tayo ay nagkakaunawaan. Ha? Kaya ang sabi dito sa kanilang pagtatalakay, Arlene Stone, tumanggap ng pera kay Kibuloy, mga NBI official gumawa ng palpak na red sa KOJC. So, in connection, lumalabas dito ayon po sa kanilang pag-aaral. At kahit ako, umiiling nga ako Sabi ko, parang may something. Bakit inunahan ng PNP? Almost 30 hectares, mahigit 1 oras lang, ang ika nga ho ay pagsisearch nila at pagsilbi ng warrant of arrest. At inamin nila, hindi ho natapos, basta iniwanan na lang. Ako po ay hindi nagpaparatang. Binibigyan lang po natin ng linaw ito. Tayo po ay may batayan, hindi ho ako ang may sabi niyan. But if yun din po ang sumasagi sa aking mga puso at isipan nung napanood ko kahapon itong pag-raid ng NBI dahil sa actual interview nitong si Archie Albao, itong NBI ng NBI Regional Director ba ito? Talagang close na close silang parang pinagmamalaki niya na wala doon si Kibuloy, hindi nila nahuli. At pinaparatangan ng PNP. Sabi nga niya, wala kaming natatanggap na anumang tip, anumang impormasyon na nandoon si Kibuloy. Mga kaibigan. Kaya ang katanungan po ngayon, kaya pala inunahan ng ang PNP na ikangahoy. Mang-raid sila sa lakayin. Ito pong KOJC, mga kaibigan. Sabi nga, nitong abogado, kabi nitong abogado ng KOJC, tularan ang NBI, itong si Archie Albao, na nang-raid doon po, na pumasok sa KOJC. Tularan, mga kaibigan. Tularan dahil hindi nahuli. Di po ba, mga kaibigan? Kayo ay magtatanong din. Kaya't abangan po natin, mga mahal kong taga-subaybay, may tiwala po tayo dito kay General Torre at kung ano man ang mga plano nyo ay wag po kayo magpapikto, ituloy nyo po dahil nananawagan ito pong mga abogado at itong mga opisyal na babae nandun sa interview na wag daw po kailangan gayahin ng NBI, mabait sa nagpapaalam. Naku po, paano ka pa makakahuli na yan ng anumang sisilbihan ng warrant of arrest? No, kung mayroon kayong pamamaalam, dapat surpresa yan. That is standard operating procedure. Surpresa kang papasok sa isang sisilbihan ng warrant of arrest na nakasaad doon ang address. Standard operating procedure yan. Hindi mo dapat bibihin. Pagpasok mo, magpaalam ka. Allowed po yan, mga kaibigan. Hindi po tayo nagmamaalam. Naku po. May something, mga kaibigan. Kahit wag po kayong, alam ko, ito'y matindi ito si General Torre. Ay kung sinasabi ho, nang ika nga po kabila ng NBI na dapat tularan sila, wag po kayong magpasindak, General Torre. Alam ko po may plano po kayo tungkol dito sa inyong aksyon. Inihintay po ng taong bayan yan. Dahil ang pag-usapan po dito, 30 hectares. Mga kaibigan, hindi po 1 oras lang matatapos yan na-search. Ba't natapos so ng NBI na mahigit 1 oras lang, mga kaibigan? Ang tanong, marami pong katanungan na naiwan. Kayo na po ang bahala magbigay ng anumang public opinion diyan sa comment section. Kinulang po tayo sa oras. Mga mahal kong taga-subaybay, bigyan po natin part 2 ito. Isang like po sa video nito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan. Hindi pa nahuli si Kibuloy. Mga kaibigan, abangan po natin itong aksyon na gagawin
ng PNP sa pangunaho ni General Torre. NBI, shout out sa inyo. Mayroon po kaming parto dito, tungkol dito. Sa ika nga po, ibibigay natin ng komento itong pag-raid ng NBI na sinasabi nga dito ni Vlogcaster at itong ni Aaron Stone ay isang palpak na raid na may connection ho ito diyan sa loob. Maraming salamat. Pagpalain tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.